Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y pinagpala ng Lord? Amen. Lahat po tayo pinagpala ng Lord. Yun lang pong buhay tayo ngayon ay very thankful tayo sa Lord kasi marami na po ang nag-graduate. Kaya ngayon po ay araw na dapat natin pasalamatan ng Lord at tayo po ay lumagay sa presensya niya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit. Tunay nga po, Lord, na kami narito lahat, Panginoon, upang sama-sama kami magpuri at magpasalamat sa iyo, Lord. Napakabuti mo sa aming Panginoon. Napakadakila mo sa aming buhay. Tunay na ang lahat ng aming mga tinatamasa sa araw-araw naming buhay, Lord, lahat ng gagaling sa iyo, Panginoon. Kulang ang aming mga buhay upang ihandog sa iyo, Lord, upang mapasalamatan ka, Panginoon, pagkat, Lord, walang iba kaming magagawa kundi, Lord, ang magpuri at magpasalamat sa iyo araw-araw, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Lord, binibigay mo sa amin ang araw-araw namin mga pangangailangan. Tinutulungan mo kami, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Anumang kabigatan ang dinadaanan ng bawat isa, Lord, alam naming lagi kang nariyan, Panginoon, at lagi kang handang tumulong, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga buhay na naririto ngayon, Panginoon, na sama-sama, Panginoon, na dumadalangin, Lord, na lalo kaming lumago sa iyong presensya, Panginoon. Lalo naming ma-appreciate, Lord, ang ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na sa salita mo lamang kami kakapit, Panginoon, pagkat lahat ng salita mo, Lord, ang nagiging gabay namin sa araw-araw namin paglakad dito sa mundo, Panginoon. Sinabi mo, Lord, man shall not live by bread alone, but by every words that comes from God, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kung aming pag-aaralan ang mga salita mo, Lord, wala po kaming magiging pagkakamali sa paglakad namin dito sa mundo, Lord. Panghawakan lang namin, Lord, ang lahat ng sinabi mo. All things work together for good for those who love God. Ano man ang pinagdaraanan namin, Lord, alam namin may purpose, Lord. At sa bandang huli, Lord, alam namin, Lord, kung bakit nangyari ang lahat ng bagay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kung minsan tragedy, pero turn into blessings, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama, sa pagtuturo mo sa amin, sa paggabay mo sa amin, sa pagpapagaling mo sa amin, Lord, at yung hedge of protection na binibigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Damang-dama namin, Lord, ang pagmamahal mo sa amin. Nag-uumapaw, Lord, ang pagmamahal mo na dapat namin din i-share sa lahat ng tao na nakakasama namin dito sa mundo, Panginoon. Lord, gawin mo kami mga ambassador mo, Panginoon. Pagkat, Lord, ikaw ay pag-ibig at kami maging pag-ibig magbigay ng pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na pinupuri ka namin sa araw na to, iisa ang aming layunin, Panginoon, sa aming buhay, kundi ang makasama ka namin sa habang panahon. Kaya, Lord, maraming salamat. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Alam niyo po, napakabuti na ating Panginoon. Kasi siya po ay sumasagot sa ating mga panalangin. Alam niyo po, meron akong isang testify sa inyo.
At alam ko po, alam ni Sister Carmen ito. Kilala niyo si Sister She, di po ba? Siya po ay nahulog, nagkaroon siya ng aksidente, nahulog siya, nagkaroon siya ng fracture sa kanyang pelvic, okay? Sabi, siyempre, kung may fracture ka at sa kanyang katandaan, hindi po tinitingnan yung dahil kasi kailangan po operahan. But then, God is good. Patuloy po namin sa pinagpapanalangin every day sa umaga sa aming dawn prayer. And guess what? God is good. Sinabi ng doktor sa kanya, hindi na siya kailangan operahan. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa lahat ng mga iba pang mga kapatiran na gumaling sa kanilang mga karamdaman, alam niyo po, napakabait ng Panginoon, dinidinig niya. Kaya ako po, inaanyayahan ko kayong sumama sa aming mga prayer meeting, sa dawn prayer, o kaya sa night prayer. Kahit makinig lang kayo. Kasi ang amen nyo po, kasama na po yan. Ibig sabihin, sumasang-ayon po kayo sa mga prayers ng inyong pong mga kapatiran. Kaya sana po, loobin ng Panginoon, loobin nyo sa sarili nyo na tayo po ay maging prayerful. Malapit na po dumating ang Panginoon at kailangan po natin siyang paglingkuran. Amen? Amen. Talaga po bang mahal natin ng Panginoon? Amen! Awitan po natin siya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita pagpapaling, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa po. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurian ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Wow, wow. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit.
mahal kita, Panginoon. Paglilingkuran, aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoon Jesus. Okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng ating Diyos. Laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man. Paglilingkuran, aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ng Panginoong Jesus. Okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng ating Diyos. Laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man. Paglilingkuran, aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen and amen. Oh, hallelujah. Tunay nga po, oh Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po na patuloy kayo nagpapadama, Panginoon, ng iyong pong pagmamahal sa bawat isa. Minsan, Panginoon, hindi namin maunawaan ang mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, O God. Ngunit maraming salamat, Panginoon, sapagkat kahit hindi namin naiintindihan o nauunawaan ang mga pagsubok na ito, O God, andiyan ka parati para kami aliwin, bigyan ng kapayapaan, at higit sa lahat, Panginoon. Kami po ay pinadadama mo ng iyong pong yakap. Salamat, Panginoon. At kami po ay patuloy niyo pong pinaghaharian sa aming mga puso, O God. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming pong mga pagdududa, sa aming pong pagpaalala. Ibigay nawa namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong buong pagtitiwala. At salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniwan o pinabaya. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban.
maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ngalan mo'y itataas sa awit ko, Panginoon, sa piling mo, O Diyos. Buhay ko'y nabago, buong puso at buhay ko'y alay sa'yo. Sinasamba kita, pinupuri kita, ngalan mo'y itataas sa awit ko, Panginoon, sa piling mo, O Diyos. Buhay ko'y nabago, buong puso at buhay ko'y alay sa'yo. Tunay nga po, O Diyos, tanggapin mo ang aming pong pagsamba. Naway, Panginoon, pagharian mo ang aming mga puso. Patuloy kang manahan sa aming buhay ugat.
Salamat po, Panginoon, na ikaw po ay tumutupad sa iyong pong pangako na kahit kailan hindi mo kami pababayaan, Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa piling mo, O Diyos, buhay ko'y nabago. Buong puso at buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso at buhay ko'y alay sa'yo. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating choir na siyang tumulong sa atin upang makapagbigay papuri sa Panginoon. Nawa po ang lahat ng ating mga inawit ay maging mabangong samyo na makarating sa trono ng Lord. At ngayon po, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos. May salita po ang Diyos. God bless people who bless His people. Kaya po, i-bless natin ang mga people na naglilingkod sa Diyos. Panalangin po natin si Pastor Archie. Dakilang Diyos, maraming salamat sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Nawa po, Lord, katagpuin mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at lahat ng heart's desire nila, Panginoon, ay matupad po, Panginoon. Lord, dinadalangin namin ang mahabang buhay, magandang kalusugan, Panginoon, para sa aming pastor, Panginoon. At ganoon din po sa lahat na makikinig, Lord. Ihanda mo po ang aming mga puso, Panginoon, upang maging matabang lupa, Panginoon, na pagtataniman ng iyong mga salita, Panginoon. At ang mga salitang ito, Lord, hindi lamang namin mapakinggan, Panginoon, kundi tumimo sa aming mga puso, Lord, at magamit namin sa paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Magtitiwala kami sa iyo, Panginoon, pagkat sinabi mo, in your time, you make all things beautiful. Kaya maraming salamat, Ama. Ito po ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Muli po, palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah. 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 Dalawang katangian po ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya, dalawa, no ho, ay kinakailangan buo yung puso niya sa pag-ibig niya sa Diyos na walang hihigit po sa kanyang buhay kung hindi po mahalin niya, paglingkuran niya, at buong puso niyang sundin si Jesus. Katangian po yan ng Kristiyano. Pangalawa naman po, yun pong desire ng isang mananampalataya na ihatid yung magandang balita. Kasi kahit mahal natin ng Diyos, hindi naman natin nire-reach out po o inihahatid ang magandang balita. Pwede pong kung estudyante ka sa lahat ng mga ka-classmate mo, o kaya kung ikaw po'y empleyado sa mga kasamahan nyo sa opisina, kung may pamilya ka at hindi pa nakakakilala sa Diyos, you tell them about the goodness, about the love, tungkol po sa magandang balita, na tayo ho maiimpyerno lahat eh. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, na may tagapagligtas siyang sinugo, na kung tayo ho ay magsasalig ng paniniwala natin o ng pananampalataya natin sa kanyang bugtong na anak, hindi ka na ho, cancel na po yung atin pong parusa sa impyerno. Huwag niyo pong kakalimutan yon, gaano katindi ang pag-ibig mo sa Diyos at gaano rin po kalalim po
yung ating katungkulan na dapat gampanan natin sa Kanya, na ipahayag niya, o pahayag po natin ang magandang salita po o ang magandang balita po tungkol sa kaligtasan. Pag nakuha niyo yan, dalawa na yan, kapatid, tunay na Kristiyano ka na ho eh. Walang kaduda-duda, talaga magiging tagapagmana kayo ng eternal life sa langit. Kaya sa lahat ng audience natin, binabati po namin kayo. Sa mapagpalang umaga po, sa lahat ng mga naririto po, ngayong umaga na ito, patuloy sumaatin po ang kapayapaan. Paringgan lang po natin, ng palakpak natin ang audience, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, yung unang sinabi ko na mahalin natin ng Diyos, dapat walang hihigit sa Diyos. Kahit na anong dami ng trabaho natin, kapatid, minsan nga talagang nakaka-pressure ang maraming trabaho. Pero priority pa rin po, iwanan ko na lahat ng trabaho ko, basta wag po yung trabaho ko, yung gampanin ko sa Diyos. That's my principle in life po. Pero habang inuunan nyo ang Diyos, pati yung trabaho, aayos-ayusin lahat ng Panginoon po yan. Sa dami po ng assignment ko ngayon, sa lahat ng mga pinagdadaanan ko po, ng mga katungkulan ko, pag hindi ko po isinaayos at hindi ko sa ilalim sa Diyos, pressure at stress ang aabutin ko po niyan. Pero sabi nga po, saliksikin natin at unahin muna natin ang katwiran at ang kabanalan ng Diyos. At ang lahat ng ito ay pawang idadagdag na lamang sa inyo. Pati po yung scheduling ninyo, pati yung gampanin nyo po. Lord, ang bahala po dyan. Kaya pag magiging hadlang po ang trabaho, magiging hadlang po, maging ang mga kaibigan, magiging hadlang po, minsan nga maging kapamilya po ang preference natin sa buhay, walang iba kung hindi manatili kay Jesus. Amen po ba? Dumating yung pagkakataon si Pablo po, binagabag siya, maraming tao po, gusto pong patayin siya, gusto pong hadlangan siya, siniraan ng siniraan si Pablo. Pero anong sabi ni Pablo sa aklat po ng Galacia? Doon po sa mga taga-Galacia, dahil maraming mga tao po doon na napakahirap turuan. Kaya nagbigay siya ng paalala doon po sa Galacia 6:17, mga kapatid. In Galatians chapter 6 verse 17, ang sabi ni Pablo, ngayon nawa ay walang bumagabag sa akin. Bakit po wag niyong bagabagin si Pablo? Sabi niya po, wag nawa ninyo akong bagabagin ngayon, sapagkat taglay ko ang tanda ni Jesus ngayon at magpakilan paman. Sa kanyang katawan sa kanyang kaluluwa, taglay-taglay niya yung tanda ni Jesus, yung pagtitiis ni Jesus, yung ugali ni Jesus, yung pananampalataya ni Jesus, nakalimbag po sa kanyang katawan. Kaya tayo bilang Kristiyano, hindi tayo babagabagin. Gaya ng sabi ni Pablo, anumang kaawayan, anumang hadlang, kasi ang Kristiyano kapatid, uulitin ko, nakalimbag po sa katawan natin ang lahat ng tanda, ang lahat ng ehemplo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya ngayong umaga na ito, tignan natin, ano ba yung mga halimbawa po ni Kristo? Halimbawa po ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, gusto nyo bang tularan si Jesus? Idol nyo ba si Jesus? Hindi lang idol. Siya ay Diyos ko. Siya yung buong-buo ng buhay ko. Siya yung pintig ng puso ko. Siya yung hininga ko. Siya yung kaligtasan ko. Pag wala si Jesus, wala na ako. Tatandaan ninyo yun, kapatid, Sabi nga po ng isang disipulo ni Jesus, sabi ni Jesus, bakit hindi na lang kayo sumama dun sa mga taong tumalikod sa akin? Sabi po ni Pedro, hindi ba Panginoon, nasa inyo po ang salita ng buhay na nagbibigay ng kaligtasan? Pag umalis pa po kami sa inyo, saan po pa po kami pupunta? Saan pa po kami pupulutin? Nasa sa iyong katotohanan, nasa sa iyo ang buhay, nasa sa iyo ang kaligtasan. Pag umalis kami sa iyo, Panginoon, ano pang mangyayari sa akin? That should be the attitude of a Christian. Kahit mawala na yung pera natin, kahit mawala na po yung pamilya natin, kahit mawala na po yung trabaho natin, pero tatandaan nyo po, pag inuna natin ang Diyos, hindi mawawala lahat ng bagay na yun Yung pera yung pamilya ninyo, yung trabaho ninyo, ang sabi pa nga ng Biblia, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag na lamang sa inyo. Amen po ba? Sabi kong ganun, Panginoon, bakit ganun po? Sabi ko, ako po ay itinakda ninyo sa church na ito, magpahayag, maglingkod. Definitely, glory to God, hindi po pwede na umabsent, hindi po pwede na malate, hindi po pwede na may isang Wednesday na hindi ko paglilingkuran ang Panginoong Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala, baka maapektuhan kalusugan ko.
Gaya ho ng sinasabi ko po sa inyo, lalo pang ang gaganda pala kalusugan po ninyo eh. Basta ho, wag pong pawarde-warde. Naglagay ako ng malaking kalendaryo. Yan po ang advice ko po, pag marami kayong work, lalagay ninyo yung mga schedules ninyo, ipaplat ninyo, gagawin nyo po na, isinusulat ko po, hindi na ganun ka-sharp yung memory ko po, sinusulat ko po, no, sa isang maliit na notebook. Ito yung mga gagawin ko sa isang buong araw. Pag may nakalimutan ako, bubuklatin ko ulit. Pati po yung mga pangalan ninyo, nakalagay po doon. At pag may nakita ko, oy, nakalimutan ko nga ito, nagagawa po sa habag at awa ng Diyos. Kasi Matthew 6:33 eh. But seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay po, idadagdag na lang ng ating Panginoon. Kaya gaya ng sinabi ko po sa aklat ng Galatia, doon po sa 6:17, wag nawa tayong bagabagi ng kahit na sinong tao, sapagkat nakalimbag sa ating katawan ang tanda ni Jesus ngayon at magpakailan paman. Ano-ano yung mga tanda? Ano-ano yung mga halimbawa ho na ibinigay ni Kristo sa atin? Sabi ng unang Pedro ho, tignan natin sa Bible po. At maganda ho, ayan po, napakaliit na ho ng ating binabasa. It's also good po na dala ninyo yung Bible nyo, pagpapakita ng pag-ibig po yan sa Diyos. Sabi po ng aklat po ng unang Pedro, dito po sa 2, simulan natin sa 21 hanggang 24. Maaaring maliit na po sa inyo, no? Hindi nyo makita po. Magre-request tayo sa Lord ng mas malaki po na TV siguro. Amen po ba yon? Mas malaki po. O wag na lang TV, Coliseum na lang kaya ang i-request natin sa Panginoong Diyos. Nothing is impossible with God. Ano sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 21 to 24? Sabi po rito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Ano pong sabi rito? Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ano ba yung halimbawa? Is there an example? Kasi sabi po kanina ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Galacia, dala kong nakalimbag sa aking katawan ang tanda ni Jesus. Ano po yung tanda? What are the marks? Ano yung mga halimbawa? Sa umagang ito, mga kapatid, ihahatid po ng Panginoong Diyos para talagang yung pag-ibig natin kay Kristo mapulido po eh. Mga mangilan-ngilan na lang ho yung mga taon na ilalagi natin dito. Pagpalagay nyo po, 20 years, 40 years, mabilis lang po yun kapatid. Pero paano natin mapupulido yung ating relasyon sa Diyos kung hindi natin titignan ngayon sa Bible, yung mga example po. Uulitin ko po, si Kristo hindi lang natin idol ha. Si Kristo hindi lang pangalan na nilalagay natin sa t-shirt, na nilalagay natin John 3:16, minsan pinapatato pa nga natin, o kaya nilalagay natin sa ating mga kamay, nilalagay natin sa mga hamba ng mga pintuan, sa mga display po ng ating tahanan, ang mga pangalan ni Jesus, ang kanyang mga aral, pero yan po kailangan nakalimbag po, nakaprint out po sa pagkatao ng isang mananampalataya. Kaya sa umagang ito, titignan natin, ito po yung expository preaching, pag hinimay-himay po natin, itong sinasaad po ng unang Pedro 2:21 hanggang 24, ang ganda ng mga palatandaan dito eh. Ready na ho ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Gusto po ba natin na ito po'y isa puso? Amen po ba? Nais po ba natin na ito po'y lakaran? Ay, talagang mahal na mahal nyo ang Diyos. Kung mahal nyo po ang Diyos, palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung sensitive lang ho kayo sa mga inawit natin kanina, yun na ho yung katangian ng isang Kristiyano eh. Mahal na mahal mo ang Diyos. Hindi ho ba? Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailangan nyo with all your hearts, with all your mind, with all your soul, with all your spirit. Ano pa yung sinabi natin kanina doon? Paglilingkuran kita at hahandugan kita. Andun na lahat sa awitin eh. Ano na ho yun? Preaching ho yun eh. No ho?
paglilingkuran kita, hahandugan kita. Tapos yung sinabi pa, sasambahin kita, pupurihin kita. Pag ginawa niyo ho yun na ho yung hallmarks po Pero ngayon ho, dadagdagan pa ng Panginoong Diyos. Ano ba yung mga halimbawa? Yung mga nakalimbag dapat sa ating katawan. Unahin po natin, sabi po, number 1 dito mga kapatid, kailangan ho, ang pagtitiis natin ho, ay kagaya ho ng pagtitiis ni Kristo. Ang hirap na aral yan, Pastor. Yun po ang sabi ng Bible po Kasi pinahayag po dyan. Ayan, tingnan nyo po Sabi ng unang Pedro 2.21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Lahat ng tinawag ng Diyos magsabi ng Amen. Tayo ho ipinili Tinawag ka, kaya ka nakaupo ngayon diyan. Sabi nga kanina ho ng prayer po natin, make us an ambassador. Bakit ho tayo ambassador of Christ? Kasi representatibo po tayo, tinawag po tayo. Tayo ho, refleksyon dapat ni Kristo. Kaya ho, sabi rito, unang Pedro 2.21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa. Ano yung halimbawa na yun ng pagtitiis? Ito po yung dapat ninyong lubos na tularan. Pansinin niyo po yung nakalagay sa kulay blue, no? Hindi lang sinabi po na ito yung dapat nating tularan, ito dapat nating gayahin. Alam niyo po yung salitang lubos, pag sinabi niyo po ng lubos, talagang buong puso. Amen? Talagang swak na swak, talagang punong-puno, talagang ito yung atin pong lalakaran. Kaya nga sinabi po, dapat ninyong lubos. Pwede naman nung ginamit po rito, na dapat ninyong tularan, na dapat ninyong gayahin. Pero pagka nag-iiwan po ng superlative level, no? Yung lubos, superlative yan Big sabihin, lubos yung kagalakan ko, sobra-sobra yung kagalakan mo. Pag sinabi nating ako po, Pastor, lubos na nabusog, ibig sabihin talagang apaw po yung kabusugan ninyo. Lubos po akong nagagalak, talagang very happy ka. Pero pag sinabi po rito, dapat ninyong lubos na tularan, imperative po ito. Mahalaga ito sa buhay ng Kristiyano. Sino ho rito nakaranas na ng matinding pagtitiis? Minsan pagka po ako lumalakad po sa mga bagay na nakakasakit ng kalooban ko o kaya po'y pagod na po ako, I just reflect on the life of the Lord Jesus Christ. Bakit Kasi siya po'y walang ginawang kasalanan. Nagpahayag siya ng katotohanan. Nagsabi po siya kung paano ang daan sa kaligtasan. Pero matinding pagtitiis ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kasama po na siya po ay lagyan ng koronang tinik, sampalin. Naku, nakakaawa yung tao siguro na gumawa noon. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Pag yung tao ho ba na yun na centurion ho na sumampal kay Kristo, pag yun ho ba humingi ng tawad, patatawarin ng Diyos? Buong puso na hihingi ng tawad. Sinampal mo yung Diyos, yung pong tumusok sa tagiliran niya na naging sanhi ng kamatayan niya. Pag buong puso ho yun na hihingi ng tawad, mapapatawad ba ng Diyos yun? Pwede bang makapasok sa langit yun pagka pinatawad ng Diyos? Kaya lahat ng tao binigyan niya ng pagkakataon. Dumating na ba ang pagkakataon sa inyo na gumawa kayo ng masama? Kaya kayo ho nagkaroon ho ng tinatawag natin na balik. Kung ano ang itinanim mo, sabi po ng verse sa Galatians po, kung ano po yung tinanim ninyo, ay siya ninyong aanihin. Did you suffer po dahil talaga naman pong gumawa tayo ng katiwalian? At sa paggawa natin ng katiwalian po, nahuli tayo, nakulong tayo, natanggal tayo sa trabaho. Nagkaroon na ba ng consequence sa buhay po ninyo na ang ganda na ng binigay sa iyo ng pamilya ng Panginoon? Binigyan ka ng magandang misis, binigyan ka ng mga anak na matatalino. Sa kabila ng napakaganda ng biyaya mo, nahulog ka sa tukso. Anong nangyari ho? Nagkahiwalay po kayo, since wala na po yung padre de pamilya, yung mga anak po na pariwara, at nagkaroon ka ng matinding pagtitiis sa buhay mo. Pero pagka ho kayo'y nagtitiis ng ganon dahil gumawa kayo ng masama, tama lang ho yun na dapat kayo makaranas ng pagtitiis. Pero sa kabila ng lahat, katulad halimbawa ni Jose, si Jose po naninindigan na maging pure ang kanyang puso, na siya po ay wag dumaan sa kahalayan o tumingin ng may kahalayan. Pero sa kabila ng pagtanggi niya po, doon po sa asawa ni Potiphar, inakusahan po siya ng panggagahasa at siya po'y napasok sa kulungan.
Yun po ba ay pagtitiis? Opo. At yun po ay makadiyos na pagtitiis. Tignan niyo po ang sinasabi. Itaas lang ho natin sa unang Pedro 2:20. Sabi po ng unang Pedro 2:20, ito po sabi ng Bible, maipagmamalaki ba ang nagtitiis o magtitiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Minsan nakakaranas tayo ng punishment eh. Bakit? Talaga namang guilty tayo. Kaya palagi kong pinapaalalahanan ang mga kalalakihan. Huwag tayong gagawa ng ikasisira ng pamilya natin. Kasi pag nag-suffer po tayo niyan, that is a just and fair punishment. Kaya may paalala na ang Diyos. Mahalin nyo na po yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan ninyo. Nire-remind tayo, hindi naman pala magtatagal buhay natin. Bakit hindi na lang natin ibuhos yung pagmamahal natin sa wife natin o kaya sa mga anak natin? Amen po ba? Nalihis ka ng landas. Nasira yung pamilya ninyo. Sabi ng Bible, tamang-tama dito kapatid. Ang sabi po dito, maipagmamalaki mo ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil naman sa paggawa mo ng masama? Are you proud? Masasabi mo ba na, Lord, nagtitiis ako ngayon, nagkahiwalay kami. Kasalanan niyo po talaga eh. Pero in spite of the fact, minahal mo yung asawa ninyo, pinoprovide mo yung lahat ng pangangailangan ninyo, hindi inaasahan bigla pong na-aksidente ka, na-paralyze ka, hindi mo na po ma-provide yung pangangailangan, nagtitiis ka ngayon, wala kang ginagawang masama. Kalugod-lugod ba sa Diyos yun? Amen. Ang sabi po ng talata ng Biblia rito, ngunit, kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Can we say amen? Hallelujah. Pastor, ang ginawa ko naalala ko tuloy yung isang insidente sa pamahalaan natin na doon po kasi sa National Center for Mental Health, maraming katiwalian talaga dyan. Yung mga pagbili ng mga materials dyan, yung mga pagbili ng mga ginagamit po ng mga equipment niyan, talaga pong kinukurakot ho. Ngayon yung director kasi tama yung kanyang prinsipyo, paiimbestigahan ko lahat. Alam nyo, paglabas ng direktor, pinatay. Yung kanya bang pagdurusa, kalugod-lugod sa Diyos yon? Opo. Bakit? Naninindigan ka sa totoo at yung mga nasaktan ng totoong sinasabi mo, pinapatay ka dahil ayaw nilang marinig yung totoo. Yun nangyari kay Jesus Kaya may halimbawa Kaya kung ano man yung pagtitiis na dinanas ni Jesus, kailangan maipattern po sa buhay natin yan. At ngayon umaga nga iisa-isahin natin yan mga kapatid. Makikita ninyo, ito pala yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Pero tignan ninyong mabuti mga kapatid, ito po ba yung nilalakaran natin? Ito ba talaga pong naisa sa puso natin? Ulitin ko po, katangian ng Kristiyano, mahal na mahal niya ang Diyos. At ang mga salita na ito, hindi niya palalampasin ito. Kaya nga naririto kayo ngayon Unang-una halimbawa ni Jesus, pagtitiis po, nakatulad po ng halimbawa ni Kristo. Kaya halimbawa kayo po ay nagtitiis. Pastor, talagang nagngingit-ngit na yung kalooban ko. Niloloko po ko nung asawa ko. Pagtitiis po yan, kalugod-lugod, pagpapalain ka ng Diyos. Pastor, nagtitiis po ako, ayoko po kasing sumama sa katiwalian Kaya kung yung regular na sweldo ko, bilang security guard po ako sa customs po, 12,000 lang po yung aking kinukuha. Yung kasamahan ko po, nakabili na ng mansyon, 5 na yung kotse, pareho lang naman kaming security guard. Pero ako nagtitiis hanggang ngayon. Pagpapalain ba ng Diyos yun? Pagpapalain yun kapatid, kasi naninindigan ka ngayon doon po sa mga tanda ni Jesus na kalimbag ngayon sa iyong katawan. Kaya makikita nyo kapatid, ano man yung pagtitiis na nangyayari sa inyo Minsan kapatid, sino rito nakaranas na, Christian tayo. We are praying, Lord, makasakay sana ako. Nagtitiis kayo, umuulan. Ang dami mga nakasakay sa jeep. Sa kabila ng pagtitiis nyo po, may pumara, inunahan ka pa. Ikaw po'y babae o kaya'y lola ka. Inunahan ka pa po ng lalaki na malaki naman yung katawan, pwedeng magparaya sana. Pero yung lola yung babae nagparaya, nagtiis na lang. Kasi isang mabuting bagay po na tayo ay magtiis, katulad ng pagtitiis ni Kristo.
Pero uulitin ko po, sabi ng verse 20, pag nagtitiis ka dahil kagagawan mo naman, you deserve it, kapatid, kaya ka nakulong. You deserve it, kapatid, kung talaga namang gumawa ka ng kasalanan at pinagbabayaran mo ngayon. Pero kung wala kang ginagawang masama at ikaw ay nagtitiis katulad ni Kristo, pagpapalain ka niya. 1 Peter chapter 2 verse 20. Kaya ho, ang standard natin si Jesus. Pangalawa, sino pong standard natin sa Biblia? Si Job. Pagkahot talagang bigat na bigat. Sino may mga karamdaman dito? Pastor, nalulungkot po ako. At talaga pong nagngingit-ngit kalooban ko. Biro niyo po, yung mga kasamahan natin sa church, hindi nagpapadialysis. Ako'y pagkabata-bata pa, nagpapadialysis ako. Ibigay mo lahat ng iyong alalahanin sa Diyos. Cast all our anxieties unto Jesus because Jesus cares for you. Can we say amen? Ibigay niyo lahat ng agam-agam sa Kanya. Iba-iba po kasi ang treatment ng Diyos, ha. Hindi po porke nagkaroon kayo ng kidney disease at kayo po ay nagpapadialysis po, hindi na po kayo mahal ng Diyos. Meron pong plano doon, may dinidevelop yung Lord sa inyo. Hindi po lahat ng mga mayayaman na tao, kapatid, satisfied sa buhay nila. Mas marami pong mayayaman na hindi nakakakilala sa Diyos na maraming bagabag at problema sa buhay. Tatandaan niyo po palagi yun, ha. May mga tao nga ho, sabi ng aklat ng Kawikaan, mas mabuti pa po yung isang tao ho na walang alalahanin, masarap yung kanyang tulog, kaysa sa taong limpak-limpak ang salapi na kanyang nalilikom sapagkat hindi siya datnan ng antok. Naniniwala ho kayo sa sinasabi ng Kawikaan? Pag maraming pera, hindi ka makatulog kung minsan eh. Bakit? Hindi mo pinagagamit po sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya huwag kayong magnanasa po, kapatid, na gusto ko maging bilyonaryo. Maraming problema po ang bilyonaryo. Mas nanaisin ko pa po na ako po'y simpleng mamamayan. Paglabas ko po, nakakakain ka ng kwek-kwek. Amen po ba? Paglabas mo, may sago. Yung mga ibang mga mayayaman, no, naku, yung sago, ayoko yan, baka sumakit yung tiyan ko. Pero ikaw, ilang galon na iniinom mo na sago, wala ka namang diabetes. Amen po ba? Yung isa pong mayaman na, uminom na ng mineral water, nagkaroon pa ng amoebiasis, kapatid, nasa hospital, kinamatayan pa niya. Bakit ho? Ang Diyos ho, fair and square yan. Kaya kung tayo'y nagtitiis para kay Kristo, at ang ginagawa natin ay matuwid, pero dumadating ang problema, pagpapalain ka ng Diyos. Pangalawa ho, na ehemplo, or magandang halimbawa po, kailangan tumatalikod tayo sa kasalanan, nagbigay ng example si Jesus Mga kapatid, hindi ko po binibigay ang standard mismo na gagawin natin kung ano ginawa ni Jesus. Sabi po kasi rito, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Diyos kasi po siya, hindi siya pwedeng magkasala. Amen? Siya po ay Panginoon, hindi siya pwedeng magsinungaling. Amen? He is a God who cannot lie. Sabi po ng aklat ng Tito, dun po sa 1:2, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Pero tayo ho ba pwede tayong makapagsinungaling? Marami sa ating nagsinungaling, lalo na yung may mga apo rito Anak, lapit ka rito kasi may lagnat ka. Mami, ano po yan? Ay, masarap ito, orange ito. Tignan mo, kulay pink. Alam niyo yung mga gamot po nung bata ko pag kulay pink, ang sasama ng lasa niyan Ano yan? Lola, ano yan? Ay, ang sarap nito. Juice, ano? Diyos ko po. Nung tinikman ng bata, tumirik mo, sabi mo, masarap, juice. Bakit ang pait? Nagsinungaling yung lola. Sabi sa langit ho, sa Biblia po, liars will go to hell. Pero si lola kasi, tinitignan ng Diyos yung intention ng puso niya Nakapagsinungaling po, kasalanan yun. Sinabi mo dun sa apo mo, masarap. Di naman pala masarap. Kaya yung apo nyo po, na-trauma dun sa gamot, kailangan niya kasing inumin Kaya nakapagsinungaling. Binigay ko po yung example, isang pastor, yung isa pong membro ng church po niya, pumasok doon po sa pastor's office kasi talagang nakapaggawa po ng pangangalo niya. Dumating yung asawa mula sa Saudi. Sabi po ng babae, Pastor, pinagsisisihan ko po, nagkaroon po kami ng relasyon ni kumpadre, 3 taon po. Dumating na po si mister, nakipag-break na po ako, nagsising-sisi po ako, pumasok bigla si mister. Pastor, anong pinag-uusapan ninyo ni Mrs.? Halimbawa, kung ako nasa kalagayan, sabi ng Biblia, huwag tayong magsisinungaling. Ano pong sasabihin ko? Alika kapatid, alam mo ba si Mrs.? Pinindeho ka ni Mrs., tinaihan ka sa ulo. Magpapatayan po yun. Ano po ang dapat sabihin ni Pastor? Sabi na Mrs. mo,
pagka gwapo-gwapo mo raw. Amen? Pupunta ba ako sa impyerno? Hingi na lang po ako ng tawad. Lord, kaysa naman ho magpatayan yung dalawa, ako na lang ho nagsabi. Anyway, talaga namang gwapo, pero hindi naman sinabi. Pero naniniwala naman ako, kaya pinakasalan niya ho yung asawa niya, dahil dumating ang takdang araw naman, dati ho, gwapo ho yan. May kinalalagyan po yan pero ang sabi ng Biblia, ang tinuturo sa atin bilang ehemplo ho, yung hindi ka magkakasala, hindi natin magagawa yon. Amen? Ang sinasabi lang ho dito, tumalikod tayo sa kasalanang mabibigat. Can we say amen? Si Kristo lang ho kasi makakagawa ho niyan hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. Kokontra sa Bible sapagkat ang lahat ay nagkasala. Si Kristo hindi gumawa ng kahit na anumang kasalanan Pero Roma 3:23, sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at hindi siya aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang magagawa lang natin ho, tumalikod tayo sa lahat ng kasalanan. Halimbawa ho, nandyan na ho yung tukso. Sino ho dito sa opisina may sekretary ho? Lalong-lalo na tayong mga lalaki, no? Kaya ang napakabait ng Diyos Alam niyo po kung bakit? Ang sekretary ko ho, bakla Hindi ako matetempo na na dati ho nung nauna may itsura pa ho Sabi ko ako po'y lalaki, hindi ko sinasabing malakas ako pero ito ho kahit lumapit sa akin Sir, ay okay lang sige ganyan hindi wala akong epekto sa akin. Kaya tayo na mga nanunungkulan o kaya ho may opisina ho tayo, may mga sekretary po tayo, let us guard our hearts. Can we say amen? Iga-guard nyo po. Bakit ho? Yan yung mga bagay na pinatatalikuran na sa atin po. Natutuwa ko dun sa isang kapatid na nagpapatotoo rito Pastor, yung mga dating babae, aaminin ko po, talagang na-excite ako pag nakakakita po ako ng maganda, ng sexy po. Pero ngayon ho, Pastor, ang pait na nung paningin ko, pero sa asawa ko tumamis. Can we say amen ho? Nagkaroon ng regeneration yung puso niya Nabago ho Naku, nandoon po. Yung pag-ibig niya sa kanyang misis talaga. Tapos darating yung tukso. Ayan po yung mga titignan ng Lord kung magtitiis ka Dadating yung tukso po. Ay, nagbigay ng example si Joseph. Tapos ganun din yung ginawa nyo. Tumanggi kayo sa drugs. Ang ginawa sa inyo, inipit kayo, kinulong kayo. Maiisip nyo si Jose ngayon, Lord. Iiyak kayo kay Kristo. Tinalikuran ko ho yung mga bagay na yan, tinanggihan ko, ako ba naman ho ang inipit, ngayon nakulong ako. Pag ikaw po'y nagtitiis dahil gumagawa ka ng mabuti, unang Pedro 2:20, pagpapalain ka ng Diyos. Amen ho ba yun? Kaya napakaganda po tatalikuran na natin yan. Pastor, ang laki ng kita rito. Yung trabaho ko po bilang security guard ho, 12,000, 15,000. Palalampasin lang namin ho yung mga epektos ho, Pastor, nako, yung akin pong libreta, pasok 100,000, 200,000. Bakit ko alam? Nangyayari po sa Bureau of Customs po yan, gwardiya lang, kaganda-ganda ng kotse ho, mansion yung bahay po. Kasi pinalalampas nila ang mga kontrabando. Ikaw po, matino po ako Sabi po ni Hepe, bawal po yan. At saka po dapat padaanin ho natin sa mga investigador po yan. Pwede ka ho bang mapatay dahil sa paglilingkod mo sa Diyos? Pwede kang patayin ho Katulad ng sinasabi ko pong direktor po ng National Center for Mental Health po, naninindigan siya sa totoo. Bakit nyo siya papatayin? Dahil ayaw nyo na ma-expose ang katiwalian ninyo? Gaya ng ginawa kay Kristo, kapatid. Kaya po, tatalikuran ho natin para walang abirya ho. Masarap po ang buhay na lumalakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Nakita ko si Rick sa likod. Pumapasok yung aral bigla ng Biblia. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi po ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong magtatangi ho. Nasasabihin po natin sa isang tao na gusgusin yung damit niya, doon ka sa likod umupo. At yung maganda ang singsing at mayaman at maayos, dito kayo sa harapan. Lahat sa Peace of Harvest ay welcome. Can we say amen? Hallelujah. Bigla na lang nag-flash sa isip ko yun. Ganun kasi pag mahal na mahal nyo yung Panginoon, you will be guided by the Word of God You will be guided by the Spirit of the living God. Palaging may aral na ilalagay sa isip nyo po Kaya yung pagtalikod sa kasalanan, ulitin ko po yung mabibigat na kasalanan talaga yan. Alam nyo naman na bawal ho yan dahil baka masira yung pamilya mo. Huwag nyong gagawin, kapatid. Kasi mahal mo ang Diyos. Lalo
din na mahal natin yung pamilya natin. Yung mga katiwalian po na yan. Isang pagkakamali lang yan, ma-ombudsman ka, sira ang karir mo, kapatid. Ang tagal-tagal ng pinaghirapan ninyo. Yung mga tukso na yan, lalo na teacher kayo, no ho? Tapos may mga tukso na darating ho, lalong-lalo na kung meron kayong pagnanasa, tapos nagawa nyo po. Yung lahat ng pinaghirapan ninyo, pumasa pa kayo halimbawa ho ng examination for teachers, sira lahat yan pagka nakagawa kayo ng krimen. Kaya ang mga kasalanan ho, tinatalikuran yan. Bakit ho? Dahil lang gusto natin ho sumunod sa batas? Hindi. Dahil ang prinsipyo natin sa pagtalikod po, mahal na mahal natin ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba yun? Yun ang atin pong basis. Hindi dahil sa batas. Mahal natin po si Kristo kaya hindi natin po ginagawa ang mabibigat na pagkakasala. Pagka dumating na lang ako sa punto, Pastor, nakapagmura po ako sa sobrang galit. Pagka natulog po tayo, hingi tayo ng tawad. Pastor po, kanina ho, yung mata ko ho, naglaro bigla ho eh. Meron ho kasing babae ho, maikli ho yung shorts. Pansinin nyo po sa Facebook, ano ho. Bakit ang mga TikTok ho, kailangan mo pang i-expose ang katawan mo para marami kang views? Hindi mo naman kailangan gawin ho yun eh. Bakit ho? Kinakalakal nila yung kanilang katawan para ho pagkakitaan na rin ho yun. Prostituting oneself po yun. Hindi nyo kailangan mga kapatid na magtitiktok kayo na ipapakita nyo yung buong katawan ninyo. Unang Timoteo 2:9, ang sabi ng Biblia, inaatasan ko ang mga babae na magdamit din naman ng mayroong kahinhinan. Now, ang church na ito hindi nagtatakda ha, na hindi kayo magpapagupit ng buhok, na dapat manang na manang kayo. May standard ho tayo na makikita nyo naman sa pananamit ng babae ho na decent naman ho yan. For example, sa church. Kailangan po ba na nasa church tayo ho, nakaspageti po kayo? Parang hindi magandang tignan. O kaya nasa church po kayo mga kapatid, ang gagawin nyo po miniskirt na talagang hanggang dito po yung, di ba kapatid, nakakita na ho kayo, aattend ng church, ganito po kaikli ang kanyang damit po. O minsan naman, pipilosopohin yung pastor, Pastor, ito naka-gown po ako para sa church. Pero nung pag ganun, ang biyak ko hanggang dito. Nakakita na ho kayo? Yung biyak andito. Labas yung kalamnan. Ang ganda nga. Sabi ko, ay, ang ganda. Nabe-bless ako sa iyo, kapatid. Okay ho ba, Pastor? Gumanon bigla. Nako, ang biyak. Yung isa pa, nagpapaypay pa, Pastor. Sinusunod ko po yung sinasabi ni Timoteo. Ay, ang ganda ng kapatid. Nakapalda ka. Paglabas nung gano'n, ako may malaking puso dito. Butas. Kita yung kaluluwa. Kaya pala nagpapaypay. Maria Clara tayo ngayon Salamat, Pastor, mong gano'n naka-heart shape dito. Kaya bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoong Diyos Bibigyan tayo Lahat ng kasamaan, kapatid. Lahat. Kaya ako po, natutuwa ako sa mga kapatid. Pinipreach ko dito, dapat sa loob ng church, kasal tayo sa ating mga kinakasama. Amen po ba? Nabibless ako pag lumalapit sa akin, Pastor, nakukonsensya na po kami. Hallelujah. Kasi hindi ko naman pwede pong palayasin kayo dahil ganun ho Ang Diyos ang mangungusap sa puso ninyo. Pag talagang matigas, pananagutan nyo sa Diyos po yon. Dati ho, Pastor, ganito po ginagawa ko ho Nasa loob po ako sa church para sa pakinabang, pero kaka-receive ng salita. Ngayon, ako na nagbibigay. Hindi na para ako po ay tumanggap ng mga biyaya. Kaya po, dapat tumatalikod tayo sa kasamaan. Unang Pedro 2:23, next, sabi pong ganon. Ang pagpapaubaya sa lahat ng gumagawa sa atin ng masama. Ang hirap niyan. Ang hirap niyan. This is one thing na talagang hinihingi ko sa Lord ma-develop sa puso nating lahat. Lalong-lalo na rin sa akin. Tao rin po ako Ang hirap niyan. Ano pong sabi rito? Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumante ng anumang insulto. Amen po ba yon? Hirap niyan, Pastor. Napakahirap niyan. Minsan kasi pagka nakatanggap tayo ng insulto, ma-pride ang tao Mataas yung atin pong pagtingin sa sarili natin Pero parang bilang Kristiyano ho, wala yung taas ng pinag-aralan mo, wala yung taas ng kayamanan mo, aalisin mo yung katungkulan mo sa lipunan, ibababa mo na kahit insultuhin ka, matatanggap mo yon, kapatid. Unang-una, hindi totoo. Pangalawa, may ehemplong binigay ang Diyos. Sino ho rito, halimbawa ho, sabihan kayo ng pang-iinsulto, masasaktan kayo. Lahat, di ba? Lahat ng tao ho,
Unang-una ho, huwag kayo magbabody shame. Marami hong nasasaktan sa ganyan. Oho. Meron ako nakakita ho sa internet, binabody shame po siya. Yung isa pong, yun nga kasi huwag tayong gagawa ho talaga ng mga bagay na labag sa Biblia eh. Siguro, magandang intention niya, nagpapako po siya sa krus ng gano'n, nung Semana Santa, yung tabaho nung nagpapako. Sabi, huling hapunan ni Jesus, kaya lang buffet. Paano sobrang taba, di ba? Pag ako ininsulto ng gano'n, talagang hihiwa sa puso ko yon, masakit yon. Baka kung hindi ako Kristiyano, gagantihan kita, kasi that is the normal tendency of a person po eh. Ito po, reminder po. Pag kayo po nag-upload po sa Facebook, aasahan nyo ho, hindi lahat dyan matutuwa. Pwede kayong batikusin, pwede kayong purihin. Amen? Kaya, responsibilidad nyo po yon pag nag-upload kayo. Huwag sasama yung loob ninyo. Pag may nagsabi sa inyo roon ng hindi maganda, nag-open ka po. You are opening yourself for all opinions. Para masasaktan lang pala kayo, huwag na kayong mag-upload. Tama ho ba? Minsan mag-upload ka, nakabikini ka, hindi nagustuhan ng iba, may mga maririnig ka po eh. Yung ibang ginagawa, dinidelete. Yung mga iba po, inaano ho nila, binubura nila, inaalis nila. Kasi kapatid, pagka ininsulto po tayo, wag natin gagantihan po ng insulto. Yan po ang sinasabi. Ang ganda-ganda ho ng sinasabi ng aklat ng Isaias, kasi si Kristo ang standard natin. Si Kristo ho ba ininsulto? Hindi lang ininsulto. Tignan ho natin dito po sa aklat po ng Isaias 53. Yan, tignan natin ho mabuti, no? Ano po ang ginawa kay Jesus? Pero gaya ng kanyang paalaala po, napakaganda kapatid, Ano pong ginawa kay Jesus? Tignan ho natin. Isaiah chapter 53, verse 7. Isaiah 53:7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita, wala kang narinig kay Jesus. Tulad ng tupa na nakatakdang patayin, parang kordero na hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man lamang. Alam niyo po si Kristo, bakit siya po yung kordero na naghahatid ng kaligtasan po? Alam niyo kung bakit ho? Ano po yung kordero, yung tupa, yung sheep? Pag inalisan niyo ho ng buhok yun, nakaganon lang ho yun, tameme lang ho yun eh. Hindi ka mumurahin ng tupa. Subukan yung alisan ng buhok yung katabi ninyo. Baka ho sinakal kayo niyan, kapatid. Pero yung tupa po, nagpaparaya ho yun eh. Nakaganyan lang ho yun, nakatihaya. Pansinin nyo, tignan nyo sa YouTube po, yung shearing ang tinatawag doon. Inaalisan na siya. Pagkatapos ho, ang tupa ho na pagkakapal-kapal ng balahibo, magiging parang patpatin ho na tupa. Aalis na lang ho yun, hindi ka naman mumurahin nun, hindi magagalit yun, hindi ka kakagatin. Hindi katulad ho nung aso, yung aso ho namin, aalisan nyo lang ng kuko, nangangagati. Pero ang tupa ho, walang kakibo-kibo. Ang ganda ng sabi po ng Bible, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita, tulad niya ay isang tupa na nakatakdang patayin. Parang kordero na hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit na kaunti man lamang. Ganda-ganda ho, Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Ay, lintik lang ang walang ganti. Ganun ba? Tamaan ka nawa ng kidlat. Sumpain ka nawa. Nagsabi ba ang Panginoong Diyos? Sa halip, ipinaubaya niya sa Diyos ang lahat ng bagay. Sa Diyos na makatarungan kung humatol. Pastor, tinanggal po ako sa trabaho dahil pinag-initan ako. Huwag nang gumante. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, I will accept my fate. Ikaw na pong bahala. Pag nagtitiis kami dahil gumagawa kami ng mabuti, pagpapalain nyo kami. Unang Pedro 2:20. Meron ho kasing reminder sa Biblia. Alam nyo, Pastor, ang sakit-sakit ng ginawa sa akin, pinahihirapan ho ako, pinipersonal na ako. Huwag kang magbabanta, kapatid. Huwag mong titirahin sa Facebook. Huwag kang gagawa ng anumang bagay po na ikasasakit niya. Ang gagawin ho natin, nakalagay sa letter blue ho. Ito ho, sa halip, ipaubayan niya o ninyo ang lahat sa Diyos. Bakit? Siya po yung makatarungang hahatol. Ang ganda-ganda ng sinasabi po sa Biblia po. Vengeance is mine, says the Lord.
Nasa tamang konteksto yun ha. Hindi nga kayo gumante, pero sinasabi niyo, iganti mo ako Lord, wag ganon. Dapat ho yung gumawa sa atin ng masama, kaawaan, kasi hindi nga nakakakilala sa Diyos eh. Lord, pinapaubaya ko na po siya sa iyo. We bless Him, we give them the highest honor, we give them the glory, sabihin po natin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya po, nagpapaubaya po, okay, ang isang taong mananampalataya, nagpapaubaya po siya kung siya man po ay inaapi o ginagawan ng masama. Can we say amen? Pag ininsulto, gagantihan ng insulto? Hindi. When you are cursed, you should bless, sabi ng Biblia. Pag ginawan ka po ng pagpapahirap, huwag kang magbabanta. Ipaubaya nyo. Ang hirap niyang kapatid. Naku, napakahirap po niyan. Marami sa inyo dito, makat lang kayo sa trapiko ho, hindi kayo makapagparaya eh. Minsan kakatin nyo rin eh. Huwag ganun kapatid, pabayaan nyo siya, baka ikamatay nyo pa yan. May wisdom na binibigay ang Lord. Baka mamaya ho, yung kapitbahay nyo po, nagparinig sa inyo, pariringgan nyo rin. Pabayaan nyo po sila. May makatarungan na Diyos na gagawa po ng lahat ng kabutihan para sa atin. Huli sa lahat, sabi po ng Bible, yung pamumuhay po ayon sa kalooban ng Diyos, lahat o tanggap natin na nangyayari. Pastor, namatay po yung anak ko eh. Sa kabila, nag-church naman ako. Kalooban kasi ni Lord po na eh. Kaya maluwag nating ibigay sa Kanya. Sabi po dito, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niyo nga ho, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo nga po ay nagsigaling. Kaya lahat ng atin pong makikita, Pastor, pupunta na lang kami sa church, naplatan pa. That's God's will. Kasi may tinuturo ang Diyos doon, tatandaan niyo po. Alam niyo, Pastor, siya na po talaga yung gustong-gusto ko po eh. Pero hindi kami nagkatuluyan. Biglang nung ikakasal na lang kami, umurong ho. Huwag kayong gaganti ha. Huwag kayong magdidimanda kapatid. Ang gawin niyo, ipaubayan niyo sa Diyos po na gumagawa ng mga bagay na makatarungan. Kaya ho yung sinasabi dito, kalooban ng Diyos yun, kaya hindi kayo nagkatuluyan eh. Baka po may mabigat kayong daranasin. Huwag niyong sisisihin ng Diyos. Meron ho kayo limbawa ho na pagbubuntis, tapos nakunan kayo, Lord, galit na galit ako sa inyo. May purpose ang Lord. Tatandaan niyo, yung anak niyo po, nasa langit na ho yun. Pero may tinuturo ang Diyos doon. Lahat ng bagay ho, may ituturo ang Diyos sa atin po eh. Bakit naman ganon, Pastor? Bigla na lang ang diagnosis sa akin, cancer. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ano pong sabi? Mga galak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang mga pagsubok na ito ay lalong nagpapatatag ng inyong pananampalataya. Santiago 1:2. Kaya, alam niyo po ang Christian, magiging siraulo talaga tayo eh. Pambihira naman itong pastor na ito, na-diagnose na nga siya na may sakit siya. Hallelujah pa ng hallelujah. Eh kasi alam natin yung kalooban ng Diyos eh. Pambihira naman yung church na yan, kukunti na nga lang sila. Ang sisipag pang dumating. Can we say amen? Sabi po ng mga iba sa atin, ay, pakunti na ng pakunti ang Peace of Harvest. Pakunti ng pakunti ho yan dito po sa on-site. Sa online, mga 2,400 po nanonood. Amen? Dito lang ho yan, pero international, marami tayong subscribers po. Mahigit 2,000 na ho subscriber na, binabati ko. Kanina nga ho, may nag-message sa akin, hindi ko kilala eh. May service ho ba kayo? Sabi ko, online na lang ho. Eh, tinanong ko, taga saan ka? Hindi pa yata sumasagot ho. May nagtanong eh. May nagbibigay po sa atin, nire-record ko lahat. Yung mga nagbibigay ho, pag tinanong ko po, magpakilala naman po kayo. Huwag kayo don't be shy. Yung kapatid na napadala po ng 1,000 po para sa laptop, hindi ho galing dito, galing abroad ho eh. Thank you po kapatid sa buhay ninyo. Nung tinatanong ko, sino po kayo? Ayaw niyang sumagot. Ibig sabihin, ang dami palang Kristiyano. Can we say amen ho? Ang dami pala. Hindi ako natatakot ho. Kahit na 70 na lang tayo, 50 na lang po tayo, darating ho ang time. Ito mga nanonood po sa atin, pupunta yan dito. Can we say amen po? Bakit? Kalooban ho ng Diyos. Mamuhay lang tayo sa kalooban ng Diyos. Diyos ang bahala. Kaya ano man ang mangyayari po, no? Pastor, wala kami mamayahong pera pa. Kahit hindi makapag-aral yung anak ninyo kapatid, kalooban pa rin ng Diyos. I-offer nyo sa Kanya, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Yung mga mahihirap nga na nakikita ko, umiinom po ng tubig poso, hindi nagkakasakit. Yung mga tao nga ho na
minsan lang makakain ng ice cream, 2 galon pa kakainin, wala naman diabetes dahil mahirap po. Yung pong isang mahirap po, nakakatira po sa area po ng mga mahihirap po, sa squatters area po, ang takip lang ho ng bahay niya po kurtina ho. Ang sarap ng tulog, naghihilik pa. Yung mayaman, may CCTV camera na, may mga gwardiya na, napasok pa ng akyat bahay. Bakit to? Hindi ka pababayaan ng Diyos Kahit na mahirap ka, nakakurtina ka lang, at pwede kang pasukin, siguro sasabihin ng akyat bahay, wala naman ako mahihitad dito, sige matulog ka na lang. Mas masarap pa kung minsan ng mahirap Can we say amen po? Mas masarap pa kung minsan yung simpleng buhay. Can we say amen po? Minsan kalooban ng Diyos yun, huwag kayong maghahangad ng bagay na labis. Ako ang hangad ko okay na yung may bahay ka, makakain, may sasakyan, pero ayoko na na maging trilyonaryo. Yung magsha-shopping kayo, bibili tayo ng helicopter mamaya. Pagsakay nyo ng helicopter, bumagsak. May basketball player na bumagsak yung helicopter niya, no? Kasi hindi mo talaga alam po yung pagtawag ng Diyos Kaya mga kapatid, kahit na anong dinanas ni Kristo, yung halimbawa ulit, bilang pangwakas, yung kalooban pagsunod natin, sabi po dito, meron kasing binigay sa atin na example Tayo dati tulad ng mga tupang naligaw. Ngunit ngayon, from this time on, ngayon, tayo po'y manumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. I would like to follow Jesus kasi I love Jesus Christ. Can we say amen? Gusto kong saliksikin ang salita niya kasi nagbibigay ng kalakasan sa akin. Can we say amen? Gusto kong maging katulad ni Kristo. Bakit po? Kaligayahan ko yon na maging katulad ako ng aking Panginoon. Can we say amen? Muli, tayong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Ama naming makapangyarihan, you set the example po, Panginoong Diyos, na mabigat man po ang mga problema, ang dami po, Panginoon, hindi namin maipaliwanag. Bakit nangyayari sa buhay namin? But you have set the example na ang pagtitiis ay tinuro niyo po sa amin kung paano ikaw ay nagtiis, kung paano si Job ay nagtiis, kung paano si Jose ay nagtiis. Nawa po taglayin ng bawat isa ang puso na ito, na kahit kami po'y pinagwiwikaan ng masama, sinasabihan po ng paghihiganti, Panginoong Ama, pero nananatili po kami, Panginoon, na nagpapaubaya po, kahit alam namin gustong-gusto na naming gumanti. Panginoon, yan po yung sinasabi ng inyong mga salita. Kailangan naming magparaya. Kailangan namin, Panginoong Diyos, magpaubaya. Sapagkat ikaw po yung tupa, patuloy kang pinatay, nagpaubaya ka, hindi po narinig ang anumang pang-iinsulto sa inyong labi. Ikaw po'y pinatay sa krus ng Kalbaryo, pwedeng-pwede mo na po kaming lahat papuntahin sa impyerno, Panginoong Ama. Pero ang mga wikang binanggit mo, patawarin nyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang kalooban mo nawa ay masunod sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Pablo kanina, taglay po naming nakalimbag sa aming katawan ang lahat ng tanda ni Jesus ngayon po at magpakailan pa man. Ama, patuloy nawa po ang mga halimbawa na ito'y panghawakan ng mga kapatiran, lakaran namin at patuloy wag nyo kaming iiwan kahit kailan, Panginoong Ama, sa lahat ng pagtitiis na aming ginagawa sa mundo na ito. Muli, maraming salamat po. Ang mataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa buhay ni Pastor. Nakarinig po muli po tayo ng napakagandang mensahe na siya pong magbabago sa atin. Kung atin po itong lalakaran, God is changing us from glory to glory. Kaya ngayon po ay dumako po tayo sa pagbati sa ating mga kapatid. Dumako po muna pala sa ating importanteng part, ang ating pagbibigay sa Panginoon. Ipakita po natin kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga pera pagkat sa Kanya po lahat to nanggaling. Subalit, nais makita ng Lord kung paano tayo magbibigay sa Kanya bilang papuri natin sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga offering. Panginoong Diyos, maraming salamat. Tunay nga po, Lord, na ang lahat ng bagay ay sa inyo nang gagaling, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, pagkat alam naming, Lord, ang mga salaping ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ito'y nais naming ibalik sa iyo, Panginoon. Nais naming ibalik, Panginoon, pagkat alam naming, Lord, magagamit ito sa lalong ikalalago ng iyong ubasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, pagkat ang salita mo, ikaw ang aming provider. Ikaw ang tagapagbigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan at kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Magtitiwala kami, Panginoon, pagkat ang salita mo, Lord, ay tunay na totoo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na magbibigay sa amin, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Gaya po ng sinabi ng ating awitin, kung tayo ay luluhod at tayo ay sasamba, tayo ay magkakamit ng mga pagpapalang ito. Kaya tanggapin po natin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon. At ngayon po ay dumako tayo sa pagbati sa ating mga kapatiran na nagdaraos ng kanilang mga birthday. Happy birthday, Brother Borgie Talag, April 16. Happy birthday, Baby Duabe, April 17. At Sister Sel, lagi kang nasa online. Happy birthday, Sel Bernardo, sa April 19. Namimiss ka na namin, halika na dito. At ngayon po, ipag-pray natin sila. Nandito po ba sila? Wala. Ay, panalangin na lang po natin sila. Panginoong Diyos, maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatiran na to. Panginoon, Lord, ibigay mo po sa kanila, Lord, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapagaling, Panginoon. Tunay, Lord, na ang mga puso nila, Lord, ay nasa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa po, Lord, lagi mo po silang iingatan, Panginoon, at ibibigay, Lord, ang nararapat sa kanila, Panginoon. Maraming salamat. Mahal namin ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. At nais namin, Lord, na makasama rin namin sila dito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. At yung pong ating mga announcement po, tuwing Miyerkules po ng gabi, alas 7 po, ay dinaraos ang Bible study through online po. Inaanyayahan po ang lahat na makinig sa ating Bible study. At tuwing Miyerkules po, may prayer ang gabi po ay Friday, Saturday, at Monday po. Yun ang prayer meeting po sa gabi. Inaayayahan po ang lahat, alas 8 hanggang alas 9. At kung sa umaga naman po ay mula everyday, alas 5 hanggang alas 6 po. Ang lahat po ay inaanyayahan. Pagkat malaki pong nagagawa ng panalangin, nagbibigay po ng kalakasan at talagang you are changing us from glory to glory, Lord. Kaya ngayon po ay kung wala na po tayong, may mga announcement pa po ba, Pastor? Wala na po. Tatawagin na po natin siya para sa benediction at sa ating huling panalangin. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tanggapin natin po ang blessings ng ating dakilang Ama. Praise God, hallelujah, hallelujah.
Muli, Panginoon Diyos, natapos po ang inyong banal na gawain. Ilagay niyo po sa aming puso na mahalin ka namin, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagkakataon, that you are going to be the center of our life. Ikaw ang prioridad namin. Ikaw po ang buong buhay namin, Panginoong Diyos. Sa amin pong panandali ang pag-iwahiwalay, ang mga kapatiran pong uuwi ng tahanan, gabayan nawa po sila ng mga anghel ninyo, Panginoong Ama. At ang lahat naman po na papasyal, pupunta po sa iba't ibang lugar ngayon po, samahan nawa kami, kasihan ng banal na Espiritu upang hindi po kami mapahamak habang kami po ay bumabaybay sa mga kalsada at patuloy ang mga anghel po ninyo, gaya ng pangako nyo sa Biblia, ang lahat ng nangatatakot sa Diyos ay pinapaligiran ng kanyang mga anghel. Panginoon, gayon din po ang aming hinihiling sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu at ng kanyang karunungan, ang lahat ng pagpapala na iniwan po ni Moses sa mga Israelita in the book of Numbers, chapter 6, verse 24 to 27, taglayin din po ng bawat isang naririto ngayon. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord Jesus Christ. Muli po, awitan natin na ating Panginoon at sabihin natin sa Kanyang, mahal na mahal kita, O Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa po. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalab. Mahal na mahal kita, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po natin sabihin sa Panginoon na mahal natin siya at tayo magtiwala sa Kanya. Amen? Magkikita po tayo next week. Salamat po. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.